Dagsana ang mga biyahero sa mga bus terminal dahil sa paparating na barangay elections. Halos dumoble na raw ang pamasahe, gayong malapit na rin ang undas. Paalala naman ng mga otoridad, umiwas sa mga kolorum na bus. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, may report si Joseph Borong. Joseph? Jessica, nagsisimula ng umuwi yung ilan nating mga kababayan, no? Dahil dalawang okasyon yung pinupuntahan nila. Una yung barangay election sa Lunes at sa susunod na Biyernes naman ay undas. Siksikan na mga babiyahe papunta sa kani-kanilang probinsya dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. Karamihan uuwi para bumoto sa darating na barangay election sa Lunes, October 28. Halos tumoble ang pamasahe ngayong peak season dahil bukod sa barangay elections, undas na rin sa susunod na Biyernes. Sem break pa ng mga bata sa eskwela. Matagal akong din nakauwi mula pa nung Mayo. Hindi ako nakaboto noon, ngayon nakboboto. Si Norma Hersha, yung dating 700 pesos na pamasahe diretso ng Katbalogan, Samar hanggang Matnug-Sorsogon na lamang ang mararating. Bahala na po, magbabarko na lang ako tapos mag-transfer another bus. Yun, hindi ko alam po ngayon kung magkano naman. Mag-a-add na naman. So, abot siguro ng 1 to. Sa mga ticket booth, mahaba ang pila. Depende sa dami ng pasahero kung kailan ang last trip. Paliwanag na nagtitiket, yung nakasanayang 350 pesos na pamasahe ay discounted rate at ang 600 pesos na pamasahe ngayon raw ang tunay na halaga ng pasahe sa bus. Pang lean season yung 350. No lean season. 350 talagang mga taas ngayon. Kasi maraming. Bakit? Tapos na yung discounted na. Yung 350, discounted po dati yan. Kaninang umaga, nag-ikot si LTFRB Chairman Winston Hines kasama ang mga taga-LTO. Ngayong araw na kasi ang simula ng Oplan Undas na tatagal hanggang November 4. Paalaala ng mga otoridad, huwag sumakay sa mga kolorum na bus dahil kung sakasakaling magka-aksidente ay hindi mababayaran ng insurance sa mga pasahero. Jessica, sa mga oras na ito nga ay may mga pulutong pa rin, mga tao pa rin na nakapila sa kanilang mga bus para sa pumuwi ng probinsya nila. Pero compared to kanina, medyo mas kukonti na lang yan. Inaasahan yung pagdagsamuli noong ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya mamayang madaling araw. Jessica? Okay, Joseph, yung bang biglang pagtaas ng pamasahe, authorized ba yung mga bus company na gawin yon? Tinatanong natin sa LTFRB kung authorized to, pero ang sinasabi dito sa atin ng mga nagbebenta ng ticket ay yun daw 600 na yun talaga yung regular rate nila. At kung tutuusin nga yung binabayaran na 350 na kung saan sana yung ating mga kababayan, ay yun na yung discounted rate nila on a regular basis, Jessica. So yung 600 na sinasabi nila ay yun yung pinapayagan, Jessica. Okay, may measures din bang ipinatutupad para sa mga babiyahe lalo na sa Southern Luzon, no? Matapos yung malagim na aksidente dun sa Atimonan, kasi parang meron yatang duda roon dun sa mga brakes na meron ginagawang shortcut ba yung mga operator o mga driver. Yun ba, chine-check ba nila yon, Joseph? Correct. Jessica, yung pag nagko-cover tayo dito, no, lalo na pag mga peak season, no, undas o kaya Paskuhan o kaya Pasko, ay chine-check naman bago umalis yung mga bus noong mga otoridad dito, at yung LTFRB, LTO ay regular yung pag-check nila na ginagawa para nga maiwasan yung ganyan mga aksidente. Ngayon lamang gabi ay may mga tao naman sa harapan bago palisin yung bus ay tinitingnan na syempre nagko-comply sila with the mga security standard procedures, no, para makasiguro na walang aksidente, lalo pa at maraming mga kababayan natin ang babiyahe ngayong season na to, Jessica. Okay, ang isang bang siguro dapat check-in, Joseph, yung shifting ng mga driver, no? Kasi sa dami ng pasahero minsan, meron yatang mga driver na nagdidire-diretso ng duty. Ayun, baka inaabutan ng antok habang nagmamaneho. Yun, delikado yun. Tama. At minsan, di ba, laking probinsya tayo. So pag halimbawa, yung mga bus driver natin ay nakikipapansin natin na kung kanina ay parang standard yung consistent yung kanyang speed ay biglang bumagal, ay baka sabihin na rin natin bilang mga pasahero, this is a practical advice to them, na baka gisingin natin ng konti yung driver na baka gusto nyo muna magpahinga at para hindi naman tayo ma-aksidente sa biyahe. Meron naman mga stopovers kung halimbawa, especially yung mga long travel pa Bicol, pa Lucena o kaya yung mas further on pa sa Catanduanes, may mga stopover usually. So nagkakaroon naman ng pahinga yung ating mga
driver, no? Sa lalo ng mga ganitong panahon, Jessica. Okay, pero baka dapat check-in din ng mga operator o kahit ng LTFRB kasi minsan nga baka pinagdidire-diretso ng maneho o duty yung mga driver. Abay talagang delikado yun. Abutan sila talaga ng antok sa daan. Kung ang duty 8 to 10 hours, baka pwede, di ba? Tama ako. Kumbaga shifting, halimbawa dalawa kayo, kaya yung isa magsisilbi muna na anong tawag ba doon, konduktor, tapos salitan kayo. So siguro tama, magkaroon ng ganong sistema sa ating mga bus, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at happy trip sa mga babiyahe po ngayong weekend. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.